umpisahan ho natin ito ha. Itong tatalakayin natin mga saglit. Yan pala yung Facebook page natin. Huwag niyo kakalimutan na i-subscribe, i-follow at i-like yung mga video natin diyan. Umpisahan ho natin mga kababayan. Naku po ito, McDonald's, no? Na ini-endorse po ni Vice Ganda mga kababayan. Nilusob po. Yes, nilusob po mga boss chief amo sir. Sabi ng mga DDS, naku po, sandali lang. Ibaban muna namin at hindi muna kami kakain ng McDonald's. Sabi naman nung iba, Diyos ko po, ang lakas ng loob nyo mag-ban. Every 3 months lang naman daw kayo nagma-McDonald's. Diba? Diba? Every 3 months lang naman daw kayo nagma-McDonald's. Nagsasabi pa kayo ng ibaban o kung ano mang boycott na nalalaman ninyo. O eto tuloy, ano po ang ginawa ng mga supporter po ni Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno ng Pilipinas? Sinugod po yung McDonald's sa pagsuporta po kay Vice Ganda, mga kababayan. Ano pa yung pinapakalat ng mga DDS? Kesyo daw bumagsak na yung followings o yung follower ni Vice Ganda. Nako, mas madami pa ho yata ang nagsasubscribe doon sa channel ni Vice Ganda, mga kababayan Sabi ko nga ho sa inyo, kung ilan libo lang yan, kung 16,000 ang nalagas doon sa follower ni Vice Ganda, madali pong maiangat yan at madali pong makakuha ni Vice Ganda yan. Saglit lang ho yan. O eto, papakita ko muna sa inyo mga bossing. Donald, supporta na. Ayan yung McDonald's mismo McDonald's ho yan mga kababayan. Parang mas madami pa ang pumunta ngayon doon sa McDonald's kesa doon sa mga nagsasabi na sila daw ay iboboycott nila yung McDonald's. Eto, tropang bunyog po mga kababayan. Pakinggan natin Vice Ganda! Donald! Suporta namin kay Vice Ganda, mga kabunyog Imbis na bumagsak ang benta ng McDonald's dahil doon sa mga joke na inulit lang naman ni Vice Ganda na galing naman kay dating Pangulong Duterte, imbis na malugi, imbis na walang mag-imbenta, ayan, mas lalo pang bumenta at mas lalo pang sinusugod ng mamamayang Pilipino. Di ba? Yan, sabi ko sa inyo yung cancel culture na yan, hindi uso yan. No, lalong-lalo na kapag kaalam ninyo na ang bilang ninyo ay kokonti lang. Lalo na kapag kaalam ninyo na wala namang kwenta yung bilang ninyo. Na kayo yung nandoon sa minority, hindi kayo yung majority. Kasi kapag niresbakan kayo nung majority, aray ko po mga besh, masakit tanggapin. Imbis na bumagsak yung gusto nyong pabagsakin, ayan, mas lalo hong tinatangkilik mga kababayan. Di ba? Alam nyo mga boss chief mo sir, mga ka-DDS, alam nyo, ginawa na ito dati ng mga kakamping. Yung boycott, yung cancel, hindi nagtagumpay, hindi umubra. Kaya naman, yung mga kakamping, okay na, sige, tama na yun, okay na. At least, proven natin na hindi umuubra at hindi magwawagi yung pa-boycott na yan. Mga ugok, itong mga DDS, hindi pa natuto. Imbis na iwasan na yung mga ganyang gawain, ayun, ginaya pa. Akala yata nila malakas pa sila. Akala po yata nila madami pa yung suporta sa kanila. Wala na ubos na mga kababayan Simula nung paulit-ulit na sinungaling si Duterte sa mamamayang Pilipino at paulit-ulit na magpalabas ng kung ano-anong walang katotohanan laban sa Pangulo, ayun, tinabangan na po ang bayang Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. Kaya wag na kayong umasa. Di ba? Wag na kayong umasa na yung kapag may pinaboycott kayo, kapag merong kinancel kayo, babagsak yung isang negosyo na yun. Imposible mga DDS. No, sabi ni Dennis Ostonal, mga DDS, didemos, balat, sibuyas, bakit naman kayo magagalit? Kung totoo, inulit lang naman ni Vice Ganda. Yung ni Duterte, yung joke ni Duterte, mga onion skin pala, mga iyakin pala. Meron pa ako isang nakita, influencer mga kababayan.
sa Facebook, no? Isang influencer, meron siyang ipinakita. Oh, naku, sorry, Vice Ganda, ha? Mahal kita. Kaso mas mahal ko si Tatay Digong. I-unfollow na kita. Nung tinignan ko yung pangalan ng influencer, hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Tingin ko, mga kababayan, pati kayo, hindi nyo din ho kilala, mga bossing. Yung mga piling sikat. Oh, nung sinilip ko, mga kababayan, kung ilan yung yung mga followers, nasa 200,000. Mga piling sikat. Tayo nga ho, mga kababayan, ilan na tayo kahit papaano, 500 mahigit na ho. Ang bilang ng ating subscriber dito po sa YouTube. 500 ilan tayo? 538 o 37? Pero hindi ko iniisip na sikat tayo ho, mga bossing. Diba? Si Sangkay nga o yan, 1,000,000, pero napaka-humble pa din ho. 1,000,000 mahigit na, ha? O, napaka-humble pa din po. Yung mga DDS, kala mo nakatungtong ng 200,000, nakatungtong ng ilang daan ang followers, sikat na sila. Kinuha ni Kibuloy, sikat na sila. Kaya lang kinuha ni Kibuloy yan kasi wala na hong mga makuha si Kibuloy. Di ba? Nagtsatsaga na lang yung SMNI doon sa mga vlogger ho, mga kababayan. Kasi wala nang mga totoong mga newscaster ang mautuho sila. Ganun ho yun, mga bossing. O, tuloy. Salamat na! McDonald's tayo. Vice Ganda, ganda to. Imbis na bumagsak yung McDonald's, ayun, mas lalong lumakas. Kaya tigilan nyo na yung cancel culture nyong mga ganyan. No? Tigilan nyo na yung mga cancel culture. Lalo na kung kayo ay nasa side ng kakaunti na lang, kakarampot na lang. Dahil nga nawawalan ng gana ang taong bayan sa inyong mga kaartehang pinaggagawa at sa inyong mga kasinungalingang pinaggagawa galing doon sa inyong pinuno na si Duterte. O, tuloy. McDonald's, mga kabunyog. Galing tayo sa pagkilo sa Supreme Court. Ayan, ha? Ako, ito mga kababayan, aminin ko sa inyo. No? Aminin ko sa inyo, mga boss ni Pamo, sir. Ako, mas more on McDonald's ako eh. Pilipino ako, oo. Sa manok, pagdating sa manok, Jollibee, yes. No? Pero kapag yung pangkalahatan, lalo na French fries, McDonald's ho talaga ako eh, mga bossing. Pag pumupunta nga ho ako ng New York, mas more on binibisita ko yung McDonald's tapos yung misis ko doon sa Jollibee siya, no? Ay, malabo ho yan. Malabo po nilang mapabagsak yan at malabo po na masira nila yan, mga bossing. McDonald's na yan. Buong mundo. Sila, samba, Davao nga lang ho sila, mga kababayan eh. Di ba? Anyway, alisin na ho natin yan. Walang kwentang mga tao yan. Ay, walang kwentang mga tao. Yung mga DDS na yan, malaking sampal sa mga DDS ang ginawang pagsuporta ng mga kabunyog sa McDonald's. Oh,